Mga kapuso, ilang linggo bago ang Pasko, nawalan po ng tirahan ang nasa 500 pamilya sa Santa Cruz, Maynila dahil sa sunog. 2 ang sugatan. Ang isang pamilya na antalang pagluluksa sa kanilang namayapang kaanak dahil kinailangan ding ilikas ang kabaong nito. Balita hatid ni Jomar Apresto. Ganito kalaking apoy ang sinusubukang apulahin ng mga bumbero sa bahagi ng Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 kagabi na mabilis na itinaas ay kalimang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa 20 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Ang iba, wala nang naisalba maliban sa imahe ng Santo Niño at Nazareno. May ilan naman na piniling unahing isalba ang kanilang mga alagang hayop. Ayon sa barangay, nagulat sila dahil mabilis na kumalat ang apoy na nagsimula raw sa ikatlong palapag ng isang paupahang gusali sa playground compound. Hindi na namin kinayang dalhin yung fire extinguisher dahil lumaki bigla ang bilis ng pagkasunog. Umikot nagsimula dito sa may bandang bungad namin malapit sa barangay, doon sa may bahay ni Bantay nga, tapos inabot kami hanggang LRC. Bumapang din daw ang apoy sa malapit sa pasilidad ng Manila City Jail. Napasugod ang ilang kaanak ng mga persons deprived of liberty na nakapiit dito. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, agad naman nilang inilipat sa ibang bahagi ng City Jail ang daang-daang PDL. Hindi nadamay sa sunog ang Manila City Jail, sabi ng Bureau of Fire Protection, pero pinasok na rin nila ito para magbomba ng tubig. Yung daan po ay napakaliit po para po makakuha po namin yung pinaka-focal points po nung apoy. At the same time po, yung mga tao po ay talagang napakadami po. Kami po ay nabablock pag pumapasok po. Wala namang napaulat na nawawala o namatay. 2 babae ang nasugatan. Kabilang ang isang senior citizen na nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa datos ng BFP, aabot sa 500 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nasa mahigit 3.7 billion pesos naman ang tinatayang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Kabilang sa mga nawalan ng tirahan si Nanay Michelle na halos kauuwi lang daw galing sa trabaho nang mangyari ang sunog. Mahirap talaga, siyempre, magpapasko tapos ganito mangyari. Lahat ng pinaghirapan, isang iglap lang ulang. Ubus. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmula ng apoy. Sa ngayon ay inililista na ng Manila Department of Social Welfare ang pangalan ng mga residenteng nasunugan. Sabi ng barangay, may ilan kasing mga residente ang nananamantala at nagpapanggap na nasunugan para makakuha ng ayuda sa gobyerno. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.